Ang oras po natin, alas 8:08 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Live na live po kami ngayong Sabado ng umaga. Ano ba ngayon? Oktubre 25. At siyempre po, kasama niyo po ang barkadang sesyonista. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Andito rin po ang ating barkada. Samahan niyo po kami mamaya kisabot kalati ng umaga. Congressman Jonathan De La Cruz, paring Pao Cabino at paring Edavier. Good morning, boys! Morning! Morning, good morning. Siyempre, Mga kaibigan natin. bati tayo dahil siyempre ang aga-aga nagmo-monitor na yung ating mga tayo kasama mo. dito. Si Ronnie Daguro, good morning. Good morning, Lani Ronnie. Pablo Aguilar, si Ma'am Anna Erica Dizon, London Charlie, Jorge Aquino, paring Jobard Baleares. Good morning sa inyo. Ayan, nakaaga-aga. Siyempre mga kapatid, tayo muna ay nakikiramay. Yes. Diba, doon sa ating mga kaibigan. Diba, si Kuya Kim. Diba, Atienza. Doon sa pamilya po ni dating Bataan Congressman. Felicito Tong Payumo. Payumo. Oh, but si si Oh, 88 years old. 88 years old. Dating SBMA chairman. Dating BCDA chairman. Diba? Yes. At siyempre, doon din po sa nakikiramay din po tayo doon sa pamilya ni dating Bataan Governor Ding Roman. No? Sa pagpanaw din po nung isang miyembro ng pamilya. Gob, nakikiramay po kami. Kit, nakikiramay po kami. At saka siyempre kay Pepe Puno sa pagpanaw ng kanyang ay bahay. Oo, sa Nakikiramay ngalan po tayo. ng amin dito, sa kasama namin po dito sa executive session, siyempre po, yung aming mga kaibigan, siyempre po kami po yung nakikiramay sa mga pangyayari. At sa mga nakikinig po, ay sana po bigyan po natin ng maiksing 88 na rin pala si dasal, ano? Kongtong, ano? 88. And of course, dati inuulit natin, ES Ermita, Ed Ermita, ES si Speaker Balindong, at saka si matagal na naging Bel Air Kapitana. Kapitana Nene Lichaco. Nene Lichaco. Oo. Medyo medyo pinakamabigat dito yung kay Eman, yung pagkawala ni Eman. Kuya Kim, 19 years old lang eh. 19 Dahil alam niyo po talagang napakabigat po sa magulang, sa isang magulang. Nauna anak. Nauuna yung anak. Talagang mabigat na dalhin yun. Ano? Pero tayo naman po ay siyempre pinagdadasal natin at siyempre po ay sana po ay pagkasama po sa aking panalangin ay bigyan po ng lakas ang mga pamilya, naiwan. ang mga naiiwan dito. Yes. So, yun. At ito ang problema sapagkat siyempre sa gitna ng ganitong mga balita, Challenges. tuloy-tuloy pa rin yung yan talagang Daming, hindi pa rin natatapos talaga itong problema natin dito sa bayan, dahil magtutuloy daw, ang balita ko magtutuloy na naman po ang investigasyon ng Senado sa pagbabalik yata, pag November nag-open or 10. baka December siguro, baka mag-umpisa ulit. At bumalik na naman, siyempre, si Senator Ping. Ayan. Ay, bago tayo magpatuloy, kapatid, ay tayo muna ay safe and successful trip. Godspeed to the President
papuntang Kuala Lumpur ngayon to Ngayon ba yun sa ASEAN? Sa ASEAN? attend the ASEAN Summit and magte-take over na kasi Pilipinas eh. Oo nga pala. For 2026 tayo ang host eh. Oo. So, Hindi tayo dapat yan di ba? Myanmar. Na-cancel yung Myanmar. Myanmar Kaya Myanmar. kailangan natin Kaya saluhin. sinalo ni Presidente ang ating pag-host. Tumalon yan. Talagang tinatalunan natin yung Myanmar sapagkat... Palagi bang ganun? Sa ngayon, habang nakahunta sila, no? Tsaka hindi lang yun. Tinatalunan. Malaki ring issue kasi yung mga scam compounds ngayon eh. Sa Myanmar. Myanmar, sa Cambodia. Sa border. Kaya isa yan sa mga major topics sa Yes. ASEAN Summit. Oo. Pero yung chairmanship ay siyempre, hindi naman nag-umpisa ngayon yun sa Myanmar. Actually, nag-umpisa yan na tinalunan yan mga 4 years, 5 years ago. Lalo na noong nag-take over yung junta at ikinulong Si Aung San Suu Kyi. Kaya nag-iba. So, Tsaka historic. lumulundag na ngayon. Lumulundag yes. na. Oo. Historic tong ASEAN na to kasi expected na yung East Timor-Leste Timor, yes. Full part na. member. Full member na. Papasok na. Kaya of course we hope the president all the best Yes. and siyempre importante yung ating pagsama at more importantly paghandaan yung Ang ASEAN siyempre. chairmanship natin for 2026. Ang daming activities Ay, niya. siyempre. Whole year. Year-round activities to. Pero sa totoo lang, hindi dapat ang Pilipinas pa eh. Hindi. Inako lang ng Pilipinas. Inako lang natin. Pero ang round dyan, dapat yan, after all of the ASEAN member states ang naka-chairman, saka babalik sa atin. Kasi Pero kaka-chair lang nag-chairman na tayo Oo, dati. Kaka-chair lang natin dati. So, siyempre, paghandaan na natin yung ASEAN 2026 at ang ating hinahabol siyempre sa ASEAN, Mr. President, alam na talaga nangunguna si Presidente, no? Na magkaroon na ng mga agreements, Yes. conventions and treaties among the ASEAN member states. Kasi alam mo ba, Lalo na yung Code of Conduct. napakahirap yan. Napakahirap yan. no? Oh. Pero pagdating ho sa usapang ekonomiya at usapang pangangalakal, ay meron na po tayo. Baka hindi po Yes, nalalaman yes. May mga treaty na po tayo tungkol sa Free trade. pagpasok. Pagpasok ng free trade. May Free trade na tayo. agreement Free trade na tayo. Within ASEAN. Ano? Within At, ASEAN, yes. Siyempre po, ay sumasama din po yung ibang bansa. Kamukha ng G7. Gusto nang makisama sa atin, sa ASEAN. Ang Japan, as a partner, sumasama. UK. South US, Korea. oo. South Korea. Yeah. Meron na tayo with Kasi South Korea. regional block eh. Regional block ang usapan dito. So, EU. ang tanong lang dito ay sa lahat na nangyayari na to, kailangan lang maramdaman yung positibong Yung ginagawa impact, natin. no, Yes. itong mga treaty na to. Sa ating mga At ano kababayan. na po nararamdaman naman po yan sapagkat doon po sa free trade agreement open na po ang pagpasok at paglabas ng ating mga produkto sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Dumadami daw ngayon ng samgyupsal. Ha? Dahil nagkaroon na tayo. Ang dumadami, alam ko, influenza. Hindi. Ang dami nagkakasakit ngayon, no? Influenza-like. Ili. O influensya. Influenza-like. O influensya, dumadami ngayon. Nag-i-influensya ng mga kung ano-ano, di ba? Iba yun. Influential. Ha? Influentialing. Inantay ko nga si Buswan mga boying kasi nadali na Pero mga lumabas alam na mo, mga ito naman ay paano lang natin sa ating mga kababayan. Huwag ho natin madaliin ang ating. Alam natin na maraming na gagalit na dahil sa nangyayari sa ngayon o nangyari over the past so many years. Hindi lang naman ho ito. Dito lang ngayon nagkaroon ng ganitong katinding pagtingin sa issue ng corruption. Pero huwag ho natin mamadaliin kung maaari. Sapagkat sa kamamadali natin baka matisod tayo, iba mangyari sa atin. Magkakaproblema. Napaka-emotional to natin, naintindihan natin yan. Pero wag ho tayong magmadali. Magmadali. Wag paspasan. Ano? Mahirap eh. Mahirap. Tumingin, madaling sumamalo. Yes. Naman tayo. Linis. Lalo sa korupsyon. Yan. Alam natin yan. Pero yung pong ihikom po kasi nung mga ebidensya, yun ang mahalaga. Pagkilatis, paglikom, Kasi kapag pag-ayos. hindi ho natin naayos yung pagtitipon-tipon ng mga ebidensya, nagsampa po tayo nung madali ang kaso. Ay, Kung patay madismiss tayo. ng kaso, lalong lalong problema. disgrasya. Yung inahabol natin, lalo nating hindi mahabol. Tama yan. At nag-umpisa na nga yung pahirapan dito sa pagkuha ng ebidensya sapagkat
Mukhang hindi naman, ha? Pero baka nag-umpisa na yung liquidation by arson. Hindi lang yun. Kasi, at saka itong mga nag-umpisa ano, lang na may mga nasusunog na dyan, ha? O, ingat-ingatan nyo. may O. mga ano kasi, may mga agencies na hindi handa sa pagpalagyan na natin. Hindi handa sa paglilikom o pag-aayos ng mga ganitong Hindi, ebidensya. For some reason. handa. Ganito, Oh. kapatid. Huwag kayong Handa, magulo, handa. huwag kayong magulo, papasok na, Ito papasok. ito na. Ginugulo nyo eh. Kagaya ng... ito na. Masisentensyahan na kayo dyan pag gano'n. Sana bago to. Bagong style to. Parang red, white, and blue eh. Red, white, and blue. Bayan, Ginugulo mo eh. para sa bayan. No? Red, white, and blue. Hindi, pero ito yung sinasabi mo, Kung Jonat. Alam mo, Ombudsman, pinag-uusapan lang namin yung sa ebidensya, no? Hindi. Kasi... Kaya Good morning. Good morning. Ako, Ombudsman na boy. I'm sorry. Ikaw naman. Diretso agad. Good Grabe morning, ka good morning. naman. Oo, Sige. bigyan mo. Tuloy mo yung sinasabi mo. Bigyan mo ng ano si Ombudsman. Ombudsman. Tingnan mo tuloy mo yung sinasabi mo. Ombudsman. Ito walang Hindi, galang. kasi ito lang, ha? Walang Ito lang, galang. Dapat ina-acknowledge Hindi, ito, mo muna. ito. With due respect. Oo. Yan. The To Ombudsman. the Ombudsman. Oo. Ang sinasabi ko lang ganito, sana hindi natin Madaliin. pagmamadali kasi sa kamamadali natin baka matisod tayo eh. Baka lalo pa natin magkakaroon tayo ng problema eh pag ganyan eh. Yung Dito mga tungkol ebidensya. sa mga paglilikom ng mga Oo, ebidensya. Mahirap eh. Kagaya niyan. Oo. Yun yung issue tungkol dun sa Sa nasunog? hindi, maliban dun sa nasunog, ito na lang issue. Oo. Sana hindi magsasalita muna si with due respect kay Ombudsman. Oo. Yun nangyari dun sa secret decision. O isipin mo yun, may nakakaalam ba na nangyari pala yun? O, Meron. Oo. si Joel lang. Tsaka si Martires. Si Uncle Sam, anak ng guwete. Dapat pinaalam mo. Hindi, pero ito kasi, ha? Yun ang hindi ko maintindihan. Oo. Of course, siyempre hindi naman natin alam yung documentation. Oo, kung yun. talagang nangyari. Ano? Pero kung sila lang kasi yun at talagang hindi yun lumabas, paano na yung mga parties of interest kung gustong questionin Oo. yung reversal Yung mga or ganon. yung granting nung MR ni Senator Joel Villanueva. Di naglaps na yung ano ba yun? 10 araw, 15 araw. Yung ganon. Di ba? Di wala na yun. Hindi mo na yun. Kasi hindi mo nga alam eh. Di ba? Na lumabas. Oo. Na lumabas. Oo. Pero siguro bukod dito Mga sa ganon, mga ganon lang. Workout, na medyo, boss, Kaya napaka-importante yung... Mamaya marami akong kwento sa inyo. Ayun. Hindi. Ang akin lang, boss, ganito. Yung mga involved na agencies, ngayon lang kasi nagkakaroon ng mga sama-samang pagtingin eh. Kagaya ngayon dyan, AMLC, PCC, Public Works. Ngayon lang nakikita-kita itong mga ito eh. No. Eh, Dahil si issue na to. Ngayon lang, nagkasama-sama. itong maraming issue sa atin, dapat nagsasama-sama yan at nagkakaintindihan kung anong gagawin. Halimbawa, gagaya itong AMLC, ewan ko kung turbo itong Brad. Ewan ko kung Brad. Ba't naman ganyan? Ba't naman ganyan? Hindi, si Matt. Binibitawan mo. Si Matthew. Hindi namin Brad pa rin. Alfan yun, Alfan. Alpan. Ikaw na lang lahat. Hindi, tinatanong ko lang. Nagtatanong, ako naman nagtatanong eh. So matindi yung mga turbo ba? Eto na naman tayo. Balik na naman. Turbo naman dyan, Brad. Turbo naman bro. Alpha 5 pala yun. Oo. Okay. Oo. Anyway, parang hindi sila handa. Dahil sa Ang daming mga issues, hindi sila lumalabas. medyo mabagal ang pagkilos. Hindi lang Ano pa? di ba sila it took the BSP to tell them ito hanggang 500 lang kayo tignan niyo yan matagal na yung ganun na 500,000 lang ang red flag. Mamaya pag-uusapan natin ang 500,000 na yan. Yung red flag na yun hanggang ngayon hindi nila nakikita. Hindi, ito ang pinaka-challenge eh. Kasi tandaan po natin na si Ombudsman Remulla, kamukha po na si DOJ, bago po maghatag ng kaso yan, meron po tinatawag na case build-up. So napaka-importante po noong pag-case build-up para po mabuo, makalap lahat ng ebidensya bago nyo i-file. Kasi kung file lang kayo ng file, wala namang ebidensya, wala rin mangyayari. Madidismiss lang din yan, di ba? Hindi, evidently the AMLC for some time nagagamit eh. It has become a political instead of being a technical alam mo kung Jonah, fiduciary workout. AMLC is just one part of the pie. I know. It's only one part. At saka ito po
Yung baka po yung mga iba dyan nag-iisip po at sinasabi, ay itong mga dokumento na to susunugin na namin, iwawala na po namin. Hindi, ako naman kasi nag-practice naman ako. Iba ang opinion siyempre ni Ombudsman dyan pag tanaw niya sa litigator din naman si Ombudsman before. Kahit po ninyo sunugin yan o ibaon sa lupa yung mga folder na yan, malalaman at mahahanap pa rin yung paper niyan dahil maraming paraan Na para mahanap. mahanap yan at sumabit yung mga Yung trace. kasama dyan. May trade trace. Alam na yung ombudsman to May trade trace. May trade paano trace. mo kakalawitin yung ebidensya na yan di ba? Hindi pwedeng kasi yung mga iba dati, alam, Kasi nagpapanik daw ngayon. Hindi. Kasi lahat daw na nakapirma doon. Hindi. Boss, sunugin nyo na lahat. mayroon kasi akong mga, ito naman na kwento ng mga matatagal na mga litigators, mga Juan T. David, mga matatagal na yun. Yung mga ibang, litigators doon, yung ebidensya, kinakain na lang nila Oo. Kinakain. Kinakain, di ba? Oo. Oo. Nasa Sa korte, court sila. sa korte. Sa korte. Oo. Ito ba ebidensya mo? Yung papel Amin eh. nawawala. Yung po, yung hindi nakatingin yung kabila, pupunitin mo. Sinusubo. Tapos sumo. Parang style, yung mga Matagal na yun. style ng mga dati yan na abogado yan. Matagal na nga. Sinasabi ko naman matagal na yun. Pero hindi ba, Ombudsman, there are a lot of ways to prove Meron it, di ba? namang natisbardal dyan. Eating evidence. Wala Kasi hindi mga mahuli Kasi pag kuha mo ng papel, punit na yan Lalo sa mga cheque. Ay, nako, ang ganda niyan. Yung Hindi, pero cheque, kakainin mo. Ang importante doon yung sinasabi ni Ombudsman na pag di-digitize ng mga dokumento doon sa Ombudsman. Kasi balita ko, Mr. Ombudsman, kung correct me if I'm wrong, dyan daw sa Ombudsman, ang dokumento daw dyan, circa 1980s. Di ba? Yung panay papel. Oo. Di ba? Yung Hindi. Oo, hindi ba? Yung Digitize. tipong babasain, susunugin. At alam mo, pare Ed, hindi lang sa ombudsman Marami yan. halos lahat Halos ng lang ahensya ng gobyerno. ngayon In lang spite of the fact na nagkaroon na ng executive order Digitization. that all of the government offices should digitize their records already before destruction. Digitize ng DOJ. Digitize, oo. In fact, nakakakita ako Pwede ka niyan. na mag-e-filing sa DOJ. Pwede na ba? Oo. Nakakakita ako Sa lahat niyan. ba ng prosecution offices ay magkaroon din? Hindi. Hindi. Available na yung option na yun only for emergency purposes. Ang e-filing. E-filing. Pero hopefully may institutionalized din, ano? Parang Para Supreme sa Court lahat. yan. Supreme Court pwede na kasi e-filing Kasi yan. narinig ko si Pero kaya Ombudsman. na natin. Kaya na ba? Narinig ko si Ombudsman ano ba yun? Merong isang dokumento galing ba doon sa Ombudsman sa Mindanao? May kailangan pa daw physically dalhin sa Ganon. Maynila. Sa courts, ganon na Opo, nangyari. opo. Sa Talaga. dalawang linggo. Abutin natin Ganon? yan. Oo. Minsan. Oh. Hindi Kaya lang. nga dapat nun, scan and send lang yan Oo, di ba? Certify. So certify mo lang. Kasi to follow na lang yung physical docket. O tama. Pwede naman follow Or na yun. secure na cloud system. Yun. Certify mo na ano ba Pagka- yun? Original whatever. Pag gusto ninyo ng maayos na digitization, ito. Ba lahat pinasukan na nito? Pati ICT Hindi, na yan, digitization. Kaya ni Kaya na Pao. rin ngayon. Mr. Advocates himself. Ang dami Mr. na, Advocates ang himself. dami Mr. talaga. Pa, where do you use your digits? Where do you use your digits? Siyempre, mga ano yan, confidential yung naman ng mga cloud I-invoke system. my right to... Cloud system. Hindi, pero ano, Kaya maganda yung cloud system. Tsaka yung blockchain system na pinupush ni Senator Bam. balikan lang Ganda natin, rin ha? yun. Kaya Pao. kung sinabi kong digits, fingers mo, digits. medyo, ikaw naman. Yeah, Mabango naman. Mabango naman. Pero yun. ang punto lang dito is siguro po ulit-ulitin lang natin na yung pong pagsampa po ng kaso, pag-imbestiga, yan po ang mahirap. Kahit na anong kaso po, ang pinakamahirap po, ang pagbubuo po ng ebidensya. Yung po tumatagal. Ang sabi nga namin mga abogado, ang pinakamahirap sa umpisa. Sapagkat sa umpisa, kapag mali ang latag mo, sigurado tumba na yung kaso mo. Kaya pinakamahirap talaga sa umpisa. Meron nga nagkaroon ng kaso na ganyan, maski na nakapatong na, nakalusot eh. Ganon? Oh. Ba? Kasi minsan, ang technique lang naman ng iba, hindi ko naman nila lahat, yung ipapasang kaso, kumbaga sa karera ng kabayo, perder Diba? Kagad. Yung Meron. Yung hinete. Meron ganon. Diba, imbis na paluin yung kabayo para tumakbo, hinahatak yung Yung ganon. Inaawat. Inaawat, di ba?
So yung fina-file ay mahinang kaso para sure na madi-dismiss. Ayan, nangyayari yun. Nangyayari yun. Inoculation. Inoculation. Ba? Nangyayari ba Ayos, yun, oo. Ombudsman? Nangyayari yun, nangyayari yun. Madalas ba? Malamang, di ba? Madalas mangyari yan. Ha? Bati lang tayo muna bago tayo mag-break. Oo. Si paring Joward Beleares, De Villa, Lea De Villa, ma'am, lagi nakikinig sa atin. Jerry Leandero, Jericho Ferrer, si Paul Salvacion Jr., si R.D. Imperial, galing Carmona, si Esterlita Oliveros, galing naman ng Nobeleta, mga taga Cavite, Mariles Plaminiano, si Ben Stalosa, si Edmar Estebillo ng Mabuhay Radio Japan, nagmo-monitor pa hanggang all the way from Japan. Good morning po sa inyo. Baka may Ito, ako last note lang. Andiyan na kasi yung technology para maayos, ma-streamline, ma-rationalize itong mga filing, documentation, yung mga historical records. Gamitin na natin. Actually, medyo behind na tayo kasi yung lalo na yung mga developed countries. Kahit yung ibang kapitbahay natin sa ASEAN, ang pinag-uusapan na nila ngayon, AI ethics, AI implementation. Wala pa tayo doon. Wala pa tayo Katanong doon. kami, ang Ombudsman's Office, we're making the jump. Pag digitization, kasama na rin ng AI. Yes. Kasi sa dami ng i-evaluate mong dokumento, you really need AI to sort it out. To help you sort it out. For you. Yeah, Pero pero may bawas din ng taong, yung purpose yan, bawas ka rin ng tao dyan eh. Tama. So, yung manpower complement namin ngayon, pwede namin maintain for a longer period of time. Tama. Of course, may QA naman yan. Pero yung technology, andyan na para maayos. Available na, available. Yung archaic systems, wala na talaga yan. At dyan din minsan nakakalusot yung mga Anong ginagawa ni Secretary Henry Aguda? Di ba? Kanyang Meron, ano yan, siya yung Meron timon daw. dyan, di ba? Okay naman siya, okay naman. Si Secretary Aguda ang problema sasagot dyan sa- compare dun sa... Anyway. Hindi, ang Sa iba. problema ng DICT, Oh. lahat ng mga agencies kasi may kanya-kanya na dati na workout as far as IT systems is concerned because it is vendor operation. vendor-driven. Vendor-driven yun. Vendor-centric. Ngayon lang sila nag-aayos na Secretary Aguda. Alam mo, yung DICT na, pasensya na bago lang tayo mag-break ang problema ng DICT, Secretary Aguda, baka naman may suggestion lang naman po at ito'y personal na opinion ko lamang. Ang una pong dapat gawin ng DICT, i-lay down na ninyo po ang standard ng ICT for the entire government. Para po mga ahensya, mga kung sino man, ay meron pong susundin na batayan na gagamitin for our ICT projects para po magkaroon na tinatawag na interoperability of systems. At meron na pong ISO dyan. Meron. May ISO na. Actually, Dapat yun ang ini-implement for Actually, ICT meron, projects. kaya lang napakatindi ang resistance. Yun ang problema. Di ba? Kasi nga vendor-driven, di No, ba? vendor-driven. Kaya hindi ba, po, pag-uusapan ba natin yan at ibang mga bagay? Pao. Pero kailangan muna tayo mag-break. Ang oras po natin, alas 9:31 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang programang Executive Session. Napakasaya po ng usapan, pero isasama na namin kayo. Ito po ang Executive Session. Hanggang alas 10:30 po kami ngayong umaga. Samahan niyo po kami, huwag kayong bibitiw. Marami po pag-uusapan. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Siyempre, dito po, walang iba. Ombudsman Boying Rimulya, Congressman Joten de la Cruz, paring Eda Bier, and paring Pao Cabino. Good morning, boys! Good morning. Morning. Siyempre, bati tayo sa mga nagte-text sa atin. Unang-una, gusto natin batiin. Nakikinig sa atin si Police Colonel Rolly Onopre na ngayon ay nasa nakadetail na sa ICI. Tumutulong na po ang PNP doon sa investigasyon sa ICI. Siyempre, nangungumusta rin ang ating hepe ng BJMP, si Chief Ruel Rivera. Boss, good morning. Nagmo-monitor. Thank you po sa inyo. At pag sa inyong pag-monitor, bati ba, Pao? Baka may iba pa tayong mga kasama. Babatiin ko rin, walang iba, yung ating mga doktor sa PNP, si Dr. Matt Bakay, at saka si Dr. Aris Pestaño. Hindi, mga general ito. Sino yung pinadala namin sa Argentina? Argentina na... Meron tayong pinadala mga PNP doctors. PNP doctor. Ano meron sa Malamang galing sa Argentina? health service yun. Health service. Hindi, hindi, para sa, hindi, ano yun, para sa Ano yun? medical Forensics? legal training. Medical legal training Para ng sa PNP. forensic pathology. Ayun. Ay, kailangan natin yan. PNP. Nung sa DOJ pa yun. DOJ pa. Oo. Sana may Nung June yun, nung isa. Pero nakadalawa, 3 trip na sila eh.
Oy, Mga kailangan doctors natin. Kailangan natin yun. So, kasi- Argentina, Argentina at saka Australia yata. Hindi ako sure sa Australia pa. paano man biyahe ng Argentina? Sa Malayo yun. pababa? Malayo yun. Mahaba yun. At saka siyempre, bigay ng ating boss, 37 hours. Boss Jomay, congratulations ha. Sa atin, DCRH is the #1 station, AM station in Mega Manila based on the Kantar Radio survey. Congratulations po sa ating lahat. DCRH Paano yan, #1 Boss po. Jomay? #1 ha. Paano yan? Paano yan? Kayo na lang ni Paolo mag-usap. Pero mabalik tayo dito sa usapan tungkol dito sa investigasyon. Ito muna, mga ano. Sige, bati ka, bati. Oh. Si Colonel Cabugon from Poway, Ilocos Norte. Si Bad Britannico ba? Bad, good morning, Bad. Oh. Sir Bud. Salvador, Bad, hindi. Diba? Junior ito, junior. junior na to. Junior, oh. Good morning, Bad. At misis niya, si Camille. Good morning sa inyo. Of course, good morning din kay... Ito na naman yung bata mo, Pau. Si Gary De La Paz. Oh. Oo. Si Gary De La Paz. Oh. Ayan, mainit-init. Yan Mainit-init pala, yan. yan sa mga original loyalist na kilala ko. Original loyalist ito. Tapos si Francis Yuseco, si Don Di Dormitorio from Cagayan de Oro. Ayun. Don Di, good morning. Oh, yan. Yan. Pero pag-usapan din natin, itong issue kasi tungkol dito sa nangyayari na mga investigasyon, pagdating dito. At saka yung ginagawang hakbang, para matigil nga ito sinasabi nila na mga, kumbaga, issue na sa mga korupsyon, Naglabas na. Pare, naglabas na. Finally. And nung nag-umpisa na sinabi ni Ombudsman na ano yan, i-open na natin yung tungkol sa salin. Unti-unti na naglalabas na lahat ng mga salin. Dapat talaga babuksan, di ba? Pero may lagi naman na patakaran ng ombudsman doon eh. Ombudsman, ano nagkaiba doon sa dating policy sa SALN as against ngayon? Ano ba yan ba, open na ba talaga yan? I-publish ba yan lahat? O Ganun ano lang, ba ang patakaran dyan? Ano talaga yan? May proseso lang. Ang may nire-redact lang natin yung personal details. Ayun. Para sa data privacy. So, wala na. Yun na yun. Tapos Yung labas dati pa lang. rin. Request lang, They Oh, request yung, lang. yung same oo. form naman yan eh. May form May kayo. form, may form. Oo, May yung undertaking form lang. May undertaking. May undertaking lang. Pero- kasi nga, hindi dapat weaponized yan. Ayun. Pero ang request ba should be directed to the ombudsman ba ang SALN? Saan eh? Saan yun? Official? Sa Agency? O sa agency, pwede sa Public agency. Assistance Office namin. Public Assistance Office. Ombudsman sa lahat ng nagpa-file ng SALN sa Ombudsman. Yes. Kasi yung members of the House, members ng Senate. Sa iba ba yun? Kanya-kanya yun eh. Kanya-kanya agency yun. So we can request them to furnish Sa us a judiciary, copy. meron Pero din. for Ay, ganun our ba? own Iba ba use. yun? Meron, For meron. our own use. Hindi para sa public. Oo. Sila mag-release sa public, kami for our own use. Ombudsman can request okay. members of Kailangan Congress. Ang Congress, ang Akala ko binibigay lahat yun from their offices, binibigay lahat sa ombudsman, di ba? Hindi. May kanya-kanya yan. House at saka judiciary. President, Vice President, tapos Cabinet. Cabinet. And Governor, Mayor, tsaka yung mga lower officials ng within the cabinet sa mga USEC, ASECs. Ipa-file yun Up sa to director level yata yun. Yes. Up to, pa-file yun sa ombudsman yun. sa Ayun. And then all the others, Doon sa agency. na. Kailangan dapat Agency. ma-digitize kasi it's a build-up of papers. Pag may build-up ang papers. And minsan, you run out of office space. Dahil ginagawa nyo ng bodega yung opisina nyo eh. Sa dami. Sa dami. Sa dami ng So papeles. you have to digitize. Talagang, ano talaga No eh. choice, no choice. Pero, sakit sa buong gobyerno yan, yung papeles eh. Sobrang dami. Kaya nga dapat ma-digitize. Oh, di ba? Nagawa natin sa Muntinlupa. Marami tayong Mga Bureau karpeta. nagawa ninyo Mga sa Bureau karpeta. yan, di ba? Natin lahat yan. Mga karpeta, di ba? Nung panahon mo, paano mo na yun? Yung records ng Digitize. Board of Pardon and Parole, Yes. yung records ng Parole and Probation Administration. Kung gusto, may paraan eh. Kung may problema kayo sa digitization, nagkakaproblema kayo. Ito si Pau. Ayan, IT. IT na ngayon. to, IT. Dami na. Kaya. Pau. Digits mo gagamitin mo. Ha? Digits. Mabango naman. Pau, narinig mo yung payo sa'yo ni Ombudsman last week. Ano ang payo sa'yo ni Huwag Ombudsman? papasok sa gobyerno. Hindi naman siya papasok eh. Ang gagawin niya ay magiging advisor, consultant. Contractor.
Hindi. Provider. Sorry. Provider. Pero Provider. alam mo, Service provider. Service Sana provider. din, Provider. kahit on a national scale, nagsisimula yung digitization Yeah. led by Secretary Aguda na I think marami naman siyang ginagawa. marami siyang ginagawa. Sana yung local din sumabay. Parang sa bayan namin. Hindi sana, talagang dapat. 7 triches daw ang Paranaque. Pero parang hindi naman intact yung digitalization. Yung PWD list nga, hindi ko alam kung active ba yan, Ibig mo sabihin, nawawala. walang ginagawa si Hindi, ganito. Hindi ko alam kung Mayor active. Edwin Olivares. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tagal na nila dyan. Ito, Pao. Hindi ko alam eh. Sa pagdating sa Paranaque, tanggalin mo yung parang wala. Talagang wala. Ang talaga nagmamadali akong Oh. ma-organize, Oh. yung Ombudsman for the Environment. Ayan. Ba't wala pa ba yun? yun dati? Hindi ba ba? Hindi ba nawala- institutionalized? Nawala yun. Babago Kaya yun, ha? panahon ni Conchita talagang na-develop yan. Okay. Pero nawala bigla. Ito last 7 years nawala. Yes. Kaya ang problema ng basura, Basura, hindi naman natin napakatindi. Ombudsman maayos. for the environment. Oo, Okay. Tsaka yung mga problema natin sa mga illegal reclamation. Oo, mga Ang dami ilog, tayo- ang dami mga natin- ilog, mga ilog, quarrying, mga- oo. meche, Ito, mining. In fact, Oh. itong ginagawa ng flood control, Oh. hindi dapat nangyari yan kung mayroong Kung maayos. nagbabantay ng Ombudsman for the Yes, Environment. yes. So, yeah. Yes. Tama. Yes. Because na dapat nasilip na Kasi, maaga pa lang yan. first of all, Oh. tama ba yung sinisemento mo yung tabi ng ilog? Oh. Oh. Hindi nga ano yun eh, hindi naman practical. lahat Or yun eh. maglalagay ka ng resort. Dapat dyan talagang pinag-aralan dapat lahat yan. Ito kasi gusto lang nila gumastos ng pera eh. River basin based dapat nga eh. Ginawa niyang major project ng DPWH without knowing, without conducting comprehensive studies and making integrated plans. Yung sa river basin Sa na lahat ng yun. river basin. alam mo, For the flood control. Oh, flood control. Oh. Alam mo, ombudsman. Ano yun eh? River basin eh. Ang nangyari kasi, itong mga nakaraang mga taon, parang wala nang kinakatakutan yung mga Wala gumagawa nang niyan. kinatatakutan. Kasi wala namang nagbabantay eh. Diba? Sinabi mo, impunity sa Impunity ng interview. corruption, Oo. sobra na. Di ba? Sobra Wala na oo. nagbabantay eh. Hindi naman, yung ombudsman, di naman kumikibo. Wala nang takot eh. Oh. Tsaka may gumalat pang balita dati, maraming nakakausap Yes. sa loob. loob. Yun ang problema eh. Kung ako, alam ko yun nung araw, wala naman din ako nag-apply pa dyan. Alam ko na nung araw yan eh. Na nangyayari Sinasabi sa yun. akin, may nakakausap sila. Alam mo kasi ng malaking player dyan. Sino? Bubulong ko siya. Kaya alam ko yun. Hindi lang yan. Hindi ko alam ko. Hindi lang yan. Sa mga agencies, nagkaroon na ng mga, nawala nga yung resident ombudsman eh. Kasama ko nag-lunch kahapon. Tingin ko player yun. Nawala nga yung resident ombudsman. Ha? Oo, yung resident ombudsman. Ibabalik mo ba yun na ombudsman? Ayan. Yung resident ombudsman, importante yun. Oh, pero rotating. Yes. Oh. Yes. Rotating. Okay. Para hindi nagkakaroon ng ano, familiarity. Pero yun, ito, para plano mo, mga plantilla items to, iikot lang talaga. Tapos resident ombudsman. plantilla na. So, kailangan magpadagdag kasi napaka-konti Hindi, lang para ng... mag-identify ka rin. Doon sa within. Sa mga lugar. Sa mga lugar. Napaka-konti kasi. Hindi kasi kagaya niyan. Oo. Halimbawa, sa local government unit. Yan, mga ganun. Mag-apply ka na, mag-identify ka na rin ng tao ron. Oo. Na Pero, tao ng LGU? magta-tap ka rin ng civic organization. Nakasama. Kasama. Ayun, para So dalawa magbantay. yan. One doon sa private sector of participation. Oo. Tsaka yung Yung ano, sa meron plantilla kang parang position. good governance Yes. body. Sa bawat lugar. Sa bawat lugar. Parang- At the LGU level. Yes. LGU level. Parang And then, konseho. pagdating naman sa mga agencies, national government agencies, ano naman ang... Ganun din. maglalagay ka ng isang resident ombudsman na... Resident Ombudsman na rotating. Or, Yes. hindi, under ba to ng ombudsman or under to ng agency? Under na Hindi, ombudsman. depende may sa plantilla Hindi, kasi. depende sa plantilla. Depende sa plantilla. Depende sa, yan pinag-aaralan pa sa plantilla. Oo, medyo mabigat yun. Mabigat boss. eh, Oo, mabigat mabigat eh, yun. oo. Magdadagdag ka ng 1,000. Mga 2,000 ano kasi plus, kagaya oo. niyan, yung mga data heavy tsaka maraming empleyado talaga, meron ka dapat ibang ano dyan. AI na gagamitin mo dyan. Baka pwede ka naman AI mag-ano na lang. Sa mawala pang plantilla, baka pwede ka mag-designate Designate nga. ng resident ombudsman. Pwede. Di ba? Oo, oo. Designate. Kunyari, doon sa PNP. Hindi. Delikado. Hindi, ang resident ombudsman dapat ng PNP, IAS. Wag na, hayaan mo na sila. Alam mo ba yung kwento kay Una tayo. Hindi, Dracula? importante yan. Importante yan. Tekong. Importante yung IAS kasi dapat ang IAS separate from the organizational Hindi, arrangement importante ng lagyan mo PNP. yung mga malalaki na mga nagiging Dapat issue ang ngayon. IAS sa DILG.
Ayun. Yeah. Una, DPWH kailangan yan. Kasi yan ang mga ano eh. Dapat yung ES nagre-report kay SIL. Hindi, kailangan Ako, sa DPWH, walang problema, may ano, boss. Anytime. May external audit dapat. Oo. Dapat eh. Ang DPWH. Dapat. External audit. External auditor. No, that's supposed to be the COA. Oo. Hindi, alam mo, pwede naman din gawin sa ano, lahat naman tayo ng departments. May COA eh. Meron tayong tinatawag ng internal audit service. Yun ang first layer. Kasi COA yung next eh. External lang COA Ang eh. external COA Ang eh. problema, hindi pinapatakbo ng tama yung mga internal audit service ng mga departments. Lahat yan meron yan. Yung biglang tao yun. Ayun, wala yun. Laging walang pondo yan. Walang pondo. Internal audit kasama yon nung accountancy Hindi. group doon sa ano. Eh yung internal audit na yun tiga-timplan ng kape yun. Hindi, tsaka pag ikot nun, ng accountant. Hindi, pero accounting division. pero kung Hindi, kasi kasama siya. Habang nililinis May nililis niya ng nag-audit siya. habang nag-uumpisa. Kasi yun ang accountant eh. Hindi, yung accountant ang problema doon. Iba. Sa gobyerno, sa departamento, ang tao ng internal audit, director level yan. So meron talagang work plan yan sa nagagawin. Ang dapat lang kasi, kung gusto talaga ng namumuno sa department, palakasin yan, bigyan niya ng assignment ito. Ito dapat naglalabas kasi as a policy, part of the policy planning eh. Ilalabas ng internal audit service ng gobyerno, ng departamento, ano ba ang problema ng systems and processes natin? Bakit nagkakaroon? Yun ang role ng internal audit. Kaya lang, Integrated ang tao kasi. nun, siguro 5 lang ang tao. Ang problema kasi dyan, integrated yung doon sa accounting group. Integrated yung Hindi, internal kasi audit doon. I think the powers of the ombudsman, I think it's broad enough for them to lay down The guidelines, may policy, the guidelines guidelines yan. for the internal audit service to implement. Tingin ko kaya eh. Oo, Na- i-separate mo Sabihin ng yun. ombudsman, okay, this is what we need for internal audit among all of the agencies. Ibigay yun. Lahat ng Diba? government lawyers for the deputized. Yan. Oh, hindi lang yun eh. Boss, kailangan dito yung internal audit service. Magbigay kayo. I think kaya eh. Ngayon, Kaya. I'm asking you to make a concept paper on that. Yan. Oy, okay yun. Sige, gagawin ko yan. Gamitin ng internal audit service galing sa ombudsman, bigyan ng work plan yan. Ito ang dapat And ninyong it should not be incorporated doon sa accounting. Hindi pwede. Hindi. Kasi Hiwalay nga- accounting. Hindi. Hiwalay yan. Hiwalay dapat. Pero Talagang hiwalay. in practice, please, in practice, Oo. hindi hiwalay yan, ha? Tigakatimpla nga ng kape ng accountant yun, eh. Oh. Hindi sinasabi ko sa inyo. Ganun ha. That has been Kawawa happening. naman. Kawawa naman yung naman, nangyayari na yun. Hindi. Yan ang nangyayari. Naobserbahan mo lang. Naobserbahan ko lang. Oh, ngayon, andyan na ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Aba, maganda handa na kayo. Medyo mag-ready na kayo, di ba? Dahil, Ang unang assignment nga ni kung Ombudsman, dati, in public na ito, oo. IAS. Ah. Ikaw na, concept paper, please. Hindi, gagawin ko ang concept paper, pero ito ngayon, dati kasi hindi yun naririnig at nararamdaman ng Ombudsman. Pero kailangan Pero magpaalam ngayon- ka muna Oh. sa boss mo. Hindi, siyempre, boss. Siyempre, pamano muna tayo. Good Hey! morning. Patiin natin si Chief PMP. Of course, Jose Melesio, Melesio, tating na tatis. Boss, good morning. Nagmo-monitor din sa atin, boss. Hanggang Oh. kanina, wala pa tayong binabati kay hindi pa natin binabati si Sen, ha? Sen, kung saan ka man. Ay, kasi Nandiyan ka si sa Sen, Nueva Ecija. Ano yun? sumasakay. May meron kayong sinakyan na naman si Sen. meron Oo. kayong activity dyan. Oo, Kaya, kaya... matanong ko, si Senator Tito ba, Senate President Tito, naglabas na ng sali? Yes. Mabuti. Yes. Oo. Naglabas na. Si Speaker kasi naglabas na rin. Yes, Oo. naglabas na. Talagang... Si Sunod. yung bata ni Pao, naglabas na rin. No, Sino? Kiko Pangilinan. Kasi- Bata nito yun eh. Talaga maglalabas Hindi, ka na, kakilala. sinabi na ni Ombudsman eh. Oh, yan salin, hindi na lalabas na natin inunahan na. Ako gusto ko yung Para hindi na- sinabi ni Ombudsman dun sa Ombudsman for the environment. Yes, important. Then naalala ko ako kasi sinusundan ko yung si Pope Leo yung news Yes. niya. Di ba Medyo- nag-meet ano sila. ka, Hindi, nakikinig nag-meet ka kay sila Pope ni Leo, ha? Environment Nusundan ko and yung Constitution. news. Parang nagbago. Nag-meet sila ni King Charles, Charles. yes. And isa sa mga discussion points nila is about the The environment. environment. And kasi yung sinasabi ni Pope Leo at saka ni King Charles na rin, who is the head of the Church of England din, na caring for the environment is also brings dignity to the Yes. human person. Of course. And eto, makikita mo yung legality na to na pag yung environment, Ayun na nga, ginawa naman ni binantay. Ombudsman eh. Meron Kaya na, nga maganda yung oo. sinasabi ni Antayin Ombudsman. natin. Oh. Bago mag-end yung show, i-deputize ka ni Ombudsman
Gumawa Para ng i-check concept mo paper. yung mga Concept baha doon sa Parañaque. Kasi palaging baha dyan. Anong klaseng ginagawa nila dyan sa flood control? Hindi. Ano daw yan? Commercial Kawawa talaga. enterprise kasi nagkaka-resort tuwing umuulan. Yeah. Ayun. Yan. At iba pa mga balita, kailangan muna tayo mag-break ang haba ng advertisement natin. Number 1 po, ang DCRH na AM station. Congratulations, mga kapatid. Ang oras po natin ngayon, alas 9:54 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ito po inyong programa, Executive Session. Hanggang mamaya po kaming ikasabot kalahati na umaga. Huwag po kayong bibitiw. Ako po si Attorney Dudulay. Siyempre, live na live po sa ating istasyon si Ombudsman Boy Rimulya, Congressman Jordan De La Cruz, paring Ed Javier at si paring Pao Capino. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Ito medyo pasensya na, pag-usapan lang natin yung isang nagte-text kasi marami na nagte-text sa atin ngayon, no? Tungkol dito sa mga ipinataw na naiintindihan natin ba't ginawa, no? Pero nagpataw ng bagong regulasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol dun sa limitasyon na mag-withdraw ng cash na 500 hanggang 500,000 piso lamang. At maraming mga negosyante, puro mga negosyante ito na nagsasabi sa atin, napakabigat at napakahirap ng polisiya na ito na inilabas ng BSP. OA na daw, OA. At agree ako in part kasi yung iba nating mga kilala dyan, lalo na yung mga cash heavy. Ibig sabihin, yung mga nagbabayad po sa mga manggagawa ng cash. For example, mga sa construction industry. Hindi yan, walang mga ATM ho yan mga yan. Hindi ho yan kumukuha sa ATM. Ano? At hindi po yan nabibigyan ng GCash. Napakarami po niyan. No? Sana po, tingnan lang po uli ng Bangko Sentral ng Pilipinas sapagkat malaki na po ang nagiging impact sa ekonomiya. Sa kagustuhan natin, tama po yan. Ang gusto natin ay pigilan itong sinasabi na mga tiwali. Mga cash operations. Pero hindi po angkop ito siguro pagdating po sa pribadong sektor. Dapat po magkaroon po ng pamilinaw. Baka pwede na nilang pag-aralan ngayon ulit after 1 month. BSP Governor, ano ba si Eli Remolona. Gob, baka naman pwede po tingnan ninyo sapagkat nagkakaroon na po ng impact dito po sa ekonomiya natin. Ang dami pong mga negosyante na nagrereklamo sapagkat napakarami. Pwede nang gawin yan ni Deputy Governor Elmore Capule. Siyang in charge ng corporate services. Baka pwedeng tingnan nyo lang po ulit, Yes. Governor Remolona. Yes. Sapagkat nadadagukan na po yung ating ekonomiya. Hirap na po yung ating mga legal naman po ito. Legitimate po ng mga negosyante. Pakitingnan nyo lang po. Baka naman dapat nang i-clarify ito. Huwag naman po ipataw sa lahat. At saka yung mga bangko, yung bangko sobra. Be creative and be flexible. Kasi may guidelines na yan, meron naman nakalagay kasi doon na terms of flexibility, payroll, etc. Meron namang exemptions yun. Kaya yung mga bangko, ayusin nyo sarili nyo. Kasi yung mga bangko, yung banking system natin dito, napakatindi rin ang dating. Pero hindi naman maraming mga ginagawa ang bangko na hindi naman dapat ginagawa. Sa totoo pero lang. kasi, alam mo, paring Jonat, ang problema kasi, kapag naglabas ang BSP ng mga patakaran na ganyan, ang nagiging problema talaga, nag-overreact ang mga bangko. Bakit? Natatakot Natatakot react. sila di ba? Yun ang problema. Kaya, Matakot kayo kasi ginagawa ninyo ay iba. Ayan. May ginagawa kayong ganon. Pag-aralan nyo po sapagkat nakaka-impact na po ito sa ekonomiya. Tandaan nyo po na ang buhay po ng ekonomiya natin ay yung pagtakbo po ng pondo ng pera. Kagaya ngayon. Sa ordinaryong mamamayan. Kaya, Basically, a cash economy. Still a cash economy. Tama ka, Ombudsman. Cash economy pa rin tayo. But ito kasi yan Kaya naman nagkaroon ng ganyan if we are telling everybody na nag-overreact. Precisely because the banks have been lax in this particular Sumobra na instance. yung bangko Sumobra kasi. yung mga bangko kagaya niyan. Paano ka makakalikom ng ganong kalalaki? Sige nga, di bangko ang kausap mo. Paano mo Yung may legal, ayaw pagbigyan. Yung illegal na pinagbibigyan. paano mo itatago yung ganong kalalaki? Bangko rin yun. Because the banking system right now, iba nangyayari. They have their own compromises. Ang Yan malungkot lang problema kasi dyan Diba? Hindi nga yung private na bangko Kung sino pa yung dapat mag-ingat, government bank yun, land bank yun ang Hindi ba kung saan nanggaling yung mga malalaking
pera cash doon sa Bulacan na issue. Oh, pero alam mo, parang Ed, ganito yan. Land bank, etc. Cash, cheque yon. Pag binigay mo yan sa private bank, ano na yon? Yun na yung gumalaw doon. Kanya-kanya na silang mga Hindi nga. ano doon. Kaya nga, Yan ang nangyayari dyan. siguro, baka ang pwedeng gawin is lahat na lang nung related to a government transaction or to a government O account. yun, yan. Diba? Pwede yan. Baka pwede yung yan ang gawin yung innovation, di ba? Oo, wag yung naman lahatin. yung blanket. Oo. Miski magpapandesal, ano kinalaman nun sa pagkuha nun sa mga... Kaya ganyan ang... Hindi, lalo for example, kung paring Jonat, sa pagdating kong Jonat doon sa industriya ng agrikultura, diyan po wala pong resibo dyan. Ang labanan po dyan pag namimili yung mga tao, kasyo yan. Wala akong tumatanggap ng cheque ko dyan sa mga yan. Kaya ganyan ang nangyari dyan dahil itong mga bangko na ito, they overdid themselves as far as money laundering, as far as illegal transactions are concerned. They are part and parcel of the whole system. Oo, pero ang problema lang dito, kung Jonat, nag-overreact OA na yan nga. Nag-OA ang BSP. BSP, Bangko Sentral, OA na po kayo. Wag niyo po- Pero, Jonat, kung gano'n ka magsalita kagaya nung kanina, Oo. dapat lagi ka nakabarong. Bagay na bagay, di ba? Oo nga. Munti ko na itaas yung kamay ni Tito Jonat eh. At saka may podium, may podium, ha? May podium, yung ha? barong mo kailangan sleeveless. Kasi kung makapalo ka ng lamesa, mababasag eh. Akala ko nasa meeting de avance ako. Hindi, yun lang talaga. Dapat daw, silipin nyo lang po dahil nahihirapan na po yung ating negosyante. yes. Naapektuhan na po yung Tama, ating tama ekonomiya. At oras na po, pasensya na po, go ba? Pero And the banks themselves medyo should... masyado nag-overreact yata kayo ng konti pagdating and the doon banks sa... themselves should take note. Yung mga Economy banks. pa rin tayo. Ah, So, let the cash flow legally. legally. Yes, oo. yes. Alam mo, yung mga hindi dapat masyadong inihigpitan nyo ng husto. Samantalang yung mga dapat nyo higpitan ng husto, yung mga online transactions, yung mga etc. na ba tawag doon, Pao? Yung Hindi, isang Mga dahilan kaya e-wallet. ano mga tayo. Gcash, Mga e-wallets. Pero alam mo, isang dahilan kahit cash economy tayo. Oo. Kasi yung mga bangko sobrang gulang. Yes. Hindi naman nagbibigay ng interest. Ikaw pa may utang Ikaw sa may kanila eh. utang. Yes, Oo. yes. Kaya nagiging cash economy pa rin tayo. Dapat the banks should promote savings. Oo. Bigyan nila ng interest. Ayaw nila. Ay, Gusto hindi nila. nila gagawin yun. Hindi, gusto nila. Kanila. Sila lang ang kuha ng kuha. Ayun yung problema eh. Kaya nangyayari. Ako napapansin ko. Kawawa ngayon yung mga kababayan natin sapagkat maraming umaasa sa cash at sa negosyante na nagbibigay ng cash. Ayan. Ito, practical na mga application. Oh. Lalo na doon sa mga probinsya, baka rin sa Maynila, hindi. Oh. Alam mo, pag bibili ka ng materyales, may discount pag cash eh. Oh. Oo, hindi ka. May bibigyan kang discount pag cash ang pambinayad mo. Hindi kasi maraming maraming kasing talbog de cheque. Oo, talbog Diba? na Bali cheque. wala na cheque ngayon. Wala nang silbi ang cheque ngayon. Di ba? Magpapasweldo ka ng tao. Wala ka nang kinukulong sa cheque Hindi ngayon. yung cheque ngayon, diretso ka sa bangko, cash mo lang. Oo. Yun ang silbi ng cheque. Kung may laman pa yung cheque, di ba? may laman, Pag naisaan ka pa, naku, pahirapan na ng pagkuha ng cheque yan. Wala na nga BP22 ngayon eh. Hindi na nga baka pinapansin ng BP22 ngayon. Baka kailangan tignan lang ng central bank. Oo. Baka naman medyo... Flexibility. Naging OA ng Hindi, wag konti. nyo lang tingnan. Gawan nyo noon ng paraan kasi naapektuhan ng ekonomiya. BSP Governor Remolona. Kayo mga Maawa bankers, naman ko kayo sa ekonomiya natin, di ba? alam mo, Ang gusto pa naman ng Presidente, vibrant yung ating economy. Ginagawa ng lahat para tumakbo ekonomiya. Eh. this is what you call the pendulum effect. Kasi Oh. nga nangyari yung mga ganyan and they are under fire. Overreacting. Ngayon, itong mga Bankers Association of the Philippines na grupo na yan, na kayo, tumulong kayo. Hindi kayo yung mga nagtatago kayo sa mga kung ano, nung guideline. Hindi naman yung pinapatupad yung ibang guidelines. Sa totoo lang. Ah? Oo. Ganun? Marami silang hindi rin pinapatupad eh. Hindi, ito nga tanong ko. Di ba ang BSP nag-audit lagi ng bangko lahat yan? Lagi, every year. Naka-audit ang mga bangko dyan. Pero bakit pagkatapos ng audit nila, marami pa rin bangko tumutumba? Yan na lang ang tanong ko eh. Di ba? Nag-audit kayo. Ba hindi nyo ba nakita sa audit nyo yan? Tapos pagkatapos yung bangko nyo tumutumba? Aba, paliwanag nyo yan, di ba? Para malaman natin. Lalo na yung mga rural banks. Hindi, tama ka. Tama ka, parang Ed, ha? At isa pa po dito, ito Governor Remolona, akala nyo nakalimutan namin. Pasensya na po, ha? Maniningil lang po kami. Pero dati po, sinabi nyo, maglalabas po kayo ng inyong findings doon sa nawawalang pera sa GCash. Ano po yun eh. December 2024 pa ho yun, noon sinabi nyo yun eh. Hanggang ngayon magpapasko na ho ng December 2025.
wala pa pong nakikitang report ang publiko. Yun na Kung nga ano po. po nangyari doon sa nawawalang Magka-IPO na yung GCash. Mag-IPO na nga eh. That's what we are telling you. Oh, Okay? ano po? Ngayon, Oh. kaya nga, the banking system in the country is a controlled banking system. Isa by pa, the big- Monopolya. cartelize ba yung ba sinasabi? Of Para course. cartelize? It is cartelized. Cartelize yan. Cartelize Of course. ang bayan, ang problema. Di ba? At ang problema, ang namumuno po dito, Bangko Sentral ng Pilipinas, pag ganyan pong polisiya, ang inyong pinatupad, kawawa naman po. No, the Bangko yung Central ating, can only do mga so. negosyo. Alam mo, the Bangko Central can only do so much. That's what I'm trying to tell you. Huwag natin masyado silang ganunin. Kasi, you have to give them kaya nga, ngayon, if you are talking about yung mga sinasabi natin na kailangan itong mga ito, GCash, etc., give them the means by which they can do that. Work out. Yun ang importante. Tulungan natin sila. Oo, pero Parang yung- yung mga ibang mga agencies, tulungan natin. Kagaya sa PNP. Oo. Kung gusto mo magkaroon ng maayos na PNP, tutulungan natin ng PNP para maayos. Bigat. Lalong-lalo na sa Teka. Bilib na bilib Basta na ganyan ang diskarte ni Jonat. Dapat yan, di lang barong Amerikana pa. Amerikana pa. Oo. Saka may kurbata na. Pero May half kurbatang pula. Half sleeve pa rin. Half sleeve tapos, pa rin. tapos ang sapatos, chinelas. Chinelas. Barong na nakachinelas. Ito po kaibigan po bigat namin na ng to. ninang ko. Talaga sa tagal-tagal po nito sa Alam mo, gobyerno hanggang ngayon, ang attire po niyan talaga talagang magsasaka pa. Tibak pa rin talaga. Tibak pa rin. Oo. DSP Governor Eli, total kayo naman ay magkaibigan itong kaibigan namin. Mag-usap na lang kayong dalawa bago pa magpagawa ng barong ito. Pag ikaw nagpagawa ng barong. Markana, nakamarkana. Hindi, baka bigat lang ha. Kaya yun Yes. lang po, isa lang po naman yun. At alam natin na may gagawin, I'm sure may gagawin si Governor Eli Alam mo, dyan. yung BSP Gov, ang importante ho kasi dyan, di ba? Tingnan ninyo, i-test nyo yung limit ng opisina ninyo. At saka, medyo hubarin nyo ng kaunti yung inyong quote, hubarin nyo yung Amerikanan ninyo, umikot kayo once a week o once a month, paminsan-minsan, para nakikita nyo yung sitwasyon on the ground. Bigyan nyo na assignment yung mga ibang members ng Monetary Board. Oh. Kagaya ni Secretary Ben Jokno, member of the Monetary Board. Sino pa nandyan? Romy Bernardo, member of the Monetary Board. Oh. Mr. Wasmer, member of the Monetary Board. Medyo umikot kayo. Hindi ba? Para Huwag makita nyo kayong yung nasa totoong cocktails. sitwasyon. Halimbawa, Huwag lang kayo nasa Ikutan niyo cocktail. yung mga bangko. Tingnan Yeah. niyo yung mga naging problema na nag-e-encash. Yes. Oo, hindi yung... nawawalang mga transaction doon sa mga e-wallets. O bakit? Monetary Board member De Leon. Yan. ito naman binabanggit lang po namin, Gov. Eli, The sapagkat National napagbigyan Treasurer. naman kayo doon sa inyong plano na limit ang 500,000. Ngayon po, after around 2 months, nakikita na po natin ang epekto, ay baka naman po pwede nang recalibrate, i-clarify ninyo. Dahil meron na po, malaki na po ang impact nito sa ating ekonomiya. At ang nangyayari po dito ngayon, napipilitan pa tuloy yung mga negosyante na mag-unti-unti Alam mo, parang illegal yung ginagawa ng mga to dahil kailangan ko ng kasi, mag-iipon na ako, pahingi muna ng kalahati ngayon, bukas bigyan mo ng kalahati. Ang hirap po noon, ang hirap po May gawin yun law sa negosyo. enforcement division ba ang BS? Meron yan. May enforcement division yan. Kasama ba sa charter nung... Yung security din naman mabigat. Oo, may sarili yan eh. Oo. May sarili Sa sila. CRB yan. Di ba nila pwedeng galawin or mag-act on dun sa mga scam Alam mo, complaints? ito nga meron naman na... Mahirap yun. Mahirap yun. They cannot do. They have to work with Since the other... money, tsaka sa system naman nila napapasok yung hacker. Hindi, pero ito Iniisip ko may lang. bago na na-scam ngayon, boss. At saka ito, daang bilyon ang nadali. Ano to? Mag-ingat po kayo, mga kababayan, doon po sa mga crypto na investment. Ang dami po na tinamaan po dyan sa crypto investment. Na sinasabi po, mag-invest po kayo, maglagay po kayo ng pera sa cryptocurrency. Marami po na biktima dyan. Mag-ingat lang po kayo. Wag po kayong basta-basta maniwala. Pag-aralan niyo po ng gusto. Sapagkat marami po mga scammer ngayon. At ang total na scam, actually sa total, ang dami pong kilalang pangalan. Hindi ko lang babanggitin kung sino. Pero napakarami po nila. Puro mga kilalang tao po. Kilalang negosyante. Magbanggit ka ng Nabiktima Konti ng lang, mga scam. lima. Wag. Kasi ano pa hindi nga nagsasalita chismis ko. Meron- Ang laki. 50 billion. Marites. 50 billion worth na po ang accounted for na scam ngayon. At yung pong mga leader, wala na po sa Pilipinas. Nandun na po, nasa Dubai na po, ginagastos na po yung inyong pera.
O kaya mag-ingat lang po kayo ha. Huwag po kayong padalos-dalos. Pero magbe-break po muna tayo. Kailangan po natin kumita. Ang oras po natin ngayon, alas 10:13 ng umaga. Good morning Pilipinas. Last segment na po namin dito sa executive session. Ako po si Atty. Dulay. Siyempre kasama po natin Ombudsman Boyeng Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Paring Edavier, and Paring Pao Camino. Good morning, boys! Good morning. Last segment Morning, na to. morning. Sino yung kumanta na yun? Sino Kinikilig. ba yung- Nasisira. Alam mo, Nasisira si magaling Pao itong magaling itong ating Kinikilig daw eh, kinikilig. Si Lily, kinakabahan. Si Lily, ang Yun, RD. kinakabahan. Kinikilig. Kinikilig. Oo, Yan ang marami ngayon, kinakabahan kay Ombudsman. Di ba? Ano na kaya sasabihin Alam mo, nito bukas? ang style nito parang dito oh. Itatago natin sa pangalang, tapos sasabihin niya yung pangalan. Hindi, pero ito matanong ko lang kay Ombudsman. Wag na nga. Wag mo munang tanungin. Wag muna. Wag na. Baka mamaya Mamaya kung na lang, ano mamaya papasahin, tanghalian na lang. Dumami na naman na nervous Good, dyan. good morning from kay Nestor Custodio ng Butil sa Gusto ko lang Bulacan. Ayan, ito Good talaga hindi morning. mapigilan. Sige, tanong mo na nga. Hindi kay Ombudsman. Ang sinasabi ko lang, di ba, pinag-uusapan yung mga flood control. Di ba, na nangyari yan doon sa Bulacan. Hindi ko maintindihan kung yan, paano lulusot nang hindi alam ng mga district congressmen. Hindi ko maintindihan. Di ba? Ibig mo sabihin, dumadaan sa... alam nila yan. Alam nila yan. Yun na nga Oo, eh. Passing through nga eh. Ayan na, hindi ko tinatanong, pero Passing sumagot through si yan. Ombudsman. Alam nila yan. Hindi, wag mo sasabihin district congressman lang. Yung local, imposibleng merong kinakalkal doon o may nangyayari doon na hindi niya alam. Hindi kanya na nga, whether district or local, governor o mayor o etc. Lalo na pag- kumukuha ka ng permit eh. Lalo na pag biglang nagkakaroon na spa, yung iyong kaibigan, problema ka. Ha? Di ba? May spa? Oo. Ay, ano yung ba yung... Ano? Dapat ang ginawa, flood Oh. control project, ang lumabas, spa eh. Spa? Paano yun? Ikaw naman kasi, nakita mo naman, sino may Alam mo, spa? Alam mo, Miss Bulacan. Bati lang tayo. Good morning kay retired Police General James Brillantes at siyempre binabati natin ng birthday si Miss Mabel Rosales Pentino ng San Miguel Corporation Special Project Unit ng Office of the President at siyempre binabati din natin si Yusek Police Major General Charles Calima na ngayon nasa DPWH, Oy! si Attorney Prince at Attorney Micaela Mikey Rosales ng Special Project Unit din ng Office of the President ng San Miguel. Kaya rin ito. Mabuti rin nabanggit mo si Yusek Charles Calima. It gives it gives us some Hope, some hope. Hope. Something will happen there kasi siya ang nagdeklara tungkol doon sa nangyari diyan sa City of Dreams. Ano nangyari sa City of Di ba kasama niya si Willie Sombrero? Yung dalawang associate yung- commissioner ng BID. Yung payoff, yung nagbayaran. Project nila yon. Ayun. At siya ang naglabas. siya naglabas, siya nagbulgar. Siya nagbulgar. Ayun. Talagang... At binabati din magaling natin talaga yung ating- to. Magaling talaga yan si Magaling to. Yusek Charles Calima. Oo, yan. Mas magaling si Yusek Gilbert Sinong Yusek Gilbert? Cruz. Okay. Nandun na sa OTS. Siya na ODS na. Siya na. OTS. Congratulations. Magalingan. Yusek Gilbert. Congratulations. At siyempre, pag-usapan lang Ang natin pumalit bago sa na kanya tayo. doon si Benji. Ito na rin kay Casio. Yung baga si Casio. Iyan ang dapat na pag-usapan. Si Boy Sampal. Alam mo, yan Regional na si siya ngayon. Casio. Babalato ko na sa iya, Ombudsman. Balang araw, babagsak din sa kamay mo yan. Pero ito lang, matanong ko lang, ito, kay Ombudsman, kay Kong Jonat, kay Paring Edsa, kay Paring Pau, yung galaw ngayon doon sa pickup na ang sinasabi, dapat daw ang hindi, tama naman na hindi dapat related sa mga kontratista, yung membro ng pickup. Tama naman yon. Kaya lang, ang nilagay nilang kondisyon doon, dapat ikaw ay engineer ka at meron kang experience. Engineering They and will construction. have to- Tanong ko lang. Tanong ko lang kasi, kung i-require mo na ikaw ay may experience ka sa engineering and construction, hindi ba kilala mo rin yung mga kontratista din? Ganun din. Ganun din mangyayari, di ba? Ang importante lang doon, tingnan nila Hindi mo pwede iba na hindi related? Ito, tanong ko lang. Kung maglalagay ka sa pickup, does it necessarily have to be an engineer or related to construction? Para Hindi sa mo pwede akin, maglagay ng ibang hindi. tao Para sa na akin, hindi walang alam? Kasi kuya, abogado. Lagyan mo na abogado yan. Hindi ba pwede na
Kaya alam mo, sa pickup? Nilagyan nga na Pwede. Hindi, sabihin mo, hindi mo kailangan na related kasi lalagay ka na Nilagyan nga na abogado si Matienzo. Abogado yun eh. Hindi, kontratista yun, hindi abogado yun. Hindi, abogado muna bago naging kontratista. Yun ang tingnan ninyo. Pero alam mo, hindi naman importante. Nag-fact-finding na ngayon doon. Doon, oo. Hindi naman importante. For example, di ba? Oo. Pag tinignan mo historically, at least in recent memory, isa sa pinakamahusay na naging public works of secretary, hindi engineer. Oh. Sino? Ping De Ping De Jesus. Jesus. Ano ba si Sekping? Doktor. Economist. Doktor ng public administration. Di ba? Pero economist. Economist. Pag tinignan mo, isa sa pinaka naging mahusay, transparent, di ba? Secretary Ping De Jesus, hindi engineer yan. Kung yung public works, lalagyan mo ng hindi engineer, pick-up lang yun. Oo. Baka dapat Pwede talaga. Pwede, ano? Pwede. Baka pwedeng tingnan ito ng DTI. Tingnan lang nyo yung wording ng batas kasi may naririnig ako na in the law, di ba, ang nakalagay, yung qualification, isa sa qualifications ng member ng pickup should be a contractor. Parang may ganun eh. One of the bird. So therefore, tali ang kamay nung mag-i-implement sapagkat sa batas, Kailangan specify contractor. kaya i-review lang nila, i-review. Sabihin yung batas pala itself is prone to Hindi, talagang prone yung to that type batas of, is specific oo. that it set as a qualification na kontratista ka. Hindi, may mga dapat tingnan mo yung problema batas. Hindi, At may i-amend mga yung batas. may mga ganyan eh. Kagaya sa LTFRB. Meron diyan abogado, may economist at saka may engineer. LTFRB 'yun. Yung TRB, ganun din ang mga membership. Hindi naman necessarily na marunong ka sa tolls, hindi. You can be a lawyer and then at the same time may kasama kayong kasi may technical staff naman kayo. Baka pwede naman tingnan uli. Maglagay tayo ng ibang qualifications. Yes. Dahil hindi naman kasi parang automatically may conflict of interest ka eh. Okay na lagi mo. Kasi kung kontratista ka, tapos sabihin requirement kontratista ka rin. Automatic may built-in yung conflict of interest dun di ba? Kagaya yung pickup kasi is an attached agency of the DTI. Ang chairman ng CIAC, yung construction industry. SIAC. Arbitration. Administration ko ay si secretary. Hindi naman siya contractor. Okay, pwede yan. Kaya pwede siya maglagay. Magaling naman si Secretary Roque ng DTI. Ang problema lang ni Secretary Roque, nayayari siya dun sa Trustmark. Ayun, Yari siya hindi, doon. nice na. Dinefer niya na. Dinefer na. Good move, Secretary. Good move, Congratulations. Kung ako sa kanya, good move yan, ginawa ninyo. Kung ako sa kanya, hindi ko i-defer. Ganunin ko Hindi, na yan. alisin niyo na. Hindi, sabi mo, hindi. Hindi. Maganda yung plano. Hindi, ang pwede niyang gawin, kung gusto niya pa rin yung Trustmark, libre na. Libre. Para lahat ng mga gusto mag-online, accredited kagad. They will form part of the total Hindi, ginawa population. na nga niya. Talagang magaling dito si Secretary Roque. Mabilis din umaksyon ito Nung, maganda ang mga kamiseta niya. Maganda. Sa totoo lang. Saka good quality. Good quality. Yung kamiseta, good Palagay quality. quality yung damit ito Pero si Eros, si Pao hindi mahilig sa kamiseta. Hindi. Sa ano, hilig ka? Nakaubot ko. Kamison. Palagay ko, Congressman, Oh. yung kamiseta, baka yan ang bagay magbigay sa ng barong Ayan. Markana Pwede kang magkamiseta. May barong sa ibabaw. Ayan. Pwede. Pwede. Paano pag kailangan niya ng mas matindi salita niya? Kailangan nakasuit na siya. Iba na yun. Markana na. Markana. Pero bilib ako Kailan- kay Secretary Roque, at least nakikinig din siya sa Hindi, hiling ng mga maliliit na ayun, negosyante. magaling naman na si Secretary Roque. Receptive siya. Ang sinasabi ni Pao, mas matindi ito kaysa kay Fred Pascual. Ay, okay. Malayo naman. Malayo lang. Isa pa, Naman. mas matindi dito sa LTO tsaka sa DOTR. Kasi yung DOTR LTO, medyo OA din yan dahil mag-i-issue ng statement na hindi naman pala kasama yung mga involved na tao. Tapos, LTO yun sa blinker. Nasa Ako, LTFR, kawawa yung mga dinamay nilang pangalan na hindi naman talaga involved dun sa Nasa registration. Sa LTO? Medyo Nasa LTFR, LTO tsaka DOTR medyo sabik din kasi magpapogi hindi naman pogi. nasa LTFRB na. Mali yung release na statement. Nagagalit na po ito kasama namin, no? High blood na. High blood na. IT expert pa and advocate. Hindi, alam ko na. Magsuot kasi ka na ng nagbaba- kamisyon mamaya. Magsuot ka ng kamisyon. Sabay kami ni Kong Jonat. Half sleeve. Pero bago tayo mag-toss kung Jonathan. Nasa LTFRB na yung sinasabi mo. Si Brad nasa LTFRB na. Bago natin na tuloy Mali ito, ang DOTR. matatapos na, pag-usapan lang natin kay Presidente lang yung sa ASEAN.
Kung John, at napaka-importante po kasi. Tayo mag-take over eh. Tayo Mag-take magiging over chairman natin. next year. Oo. Next year. Lead na kasi Yes. yan. Oo. Next year, tayong host. Oo. At yung mga gagawin ni Presidente ngayon na nasa papuntang Malaysia ngayon, Yes, tutulak ng ngayon, oo. Malaysia, preparatory to our chairmanship in 2026. 2026. Alam mo kaya importante in relation to the ASEAN is yung project ng Bureau of Immigration, yung e-gates. Di ba? Kasi can you just imagine yung dami ng papasok dito sa atin. Malaking Oo. tulong if they can implement yung e-gates project prior to To the ASEAN. Ano ba? In November 2026. November 2026. At Sana siguro siguro mapagulong na. At maganda yun ha. Balita ko, the Bureau of Immigration was able to save, kung tama ang aking figura, 400 million dahil doon sa magandang pagkakabidding noong e-gates. project. At sabi nga ni Ombudsman, wala na nakikialam ngayon. Hindi na pa pakialaman. At saka maganda dyan, maganda relationship ni Commissioner Joel at saka si Associate Commissioner General Naknak. Ayun. Ayun ang importante dyan. Yun ang Diba? importante. Kailan they work as a team. They work as a team. Ayun. Oh. Kaya magpaalam na tayo kasi meron tayong tanghalian na kailangan Hindi. tayo puntahan. Tatanong ko muna Oh, kay sige, tanong mo. Ombudsman. Oo. Dadating ba yung nagtawag sa atin? Siyempre, sure na. Oo, Sure na. Nag-confirm eh. Sa akin. Confirm ba? At kung hindi nyo alam kung saan kami kakain ng tanghalian, sabihin, As a matter of fact, mayroong alternate dapat kagad eh. Ay, Anyway, magpaalam na tayo kasi gutom na tayo. Umpisa mo na. Bago tayo magpaalam, Boy Timba. Tata Omeng, nakinig siya ng buong show. Ay, wala tayo Para next sa week. atin. Wala tayo next week. Hindi, November 1. November 1 tayo wala. November 1. Next week na ba yan? Next week na. next week Next week wala ho kami pala. November 1, Undas. Undas dahil coverage po, whole day coverage. Sa Malabon, Undas. Oo. Sa amin kasi Undras eh. Oh, may araw. Oh, may araw. May araw. Ganun sa amin. Ganun, Undras. Undras. So yung mga pansyon ho, umpisa na natin, maglinis na po tayo ng mga pansyon at oras na po para ating bigyang pugay ang ating mga nawalang minamahal sa buhay. Paring Pao. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Itong inyong kaibigan Johnson de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. Maraming salamat po. Ed Davier po, maraming salamat po. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Huwag po kayo mag-alala dahil iipunin po namin ang mga issue mula ngayon hanggang pagbalik namin sa November 7. Ang salamat po. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you, Facebook.